pa lang si Roque, ilang beses na mga kababayan na hindi po nakaka-attend ng mga hearing dyan sa Kamara at isang pagkakataon na lang na hindi po siya maka-attend, pwede na pala siya mga kababayan ulit makontempt. Ayon po yan kay Congressman Barber. So ngayon, ito panoorin po natin, etong nakita po nating balita na kung saan, sabi po dito sa teleradyo, Roque may be cited in contempt, issue arrested order if no show in the next Quadcom prove. Mga kababayan, ayon daw po dito kay Congressman Barbers dahil nga may mga ilang pagdinig na dyan sa Quadcom ang hindi po na-attend at hindi napunta etong si Roque. At yung sinasabi niya na uma-attend siya mga kababayan, talagang no-show na po siya. May mga ilang hearing na dyan na talagang hindi pumupunta etong si Roque. At isang hearing na lang na hindi siya makakapunta, malaki ang posibilidad mga kababayan na makulong ulit siya at ma-detain dyan po sa Kamara. Ito pakinggan po natin. Pabalikin unless maging maayos ang kanyang kalagayan. Kung wala po si Miss Cassie, Mr. Chair, sino na po ang susunod natin? Hindi pa po ata makakabalik si Mayor Alice Go dito. Si Secretary Harry Roque po ba ay pipilitin na nating mag-appear sa susunod? Imbitado siya kahapon at saka yung isang hearing namin. At hindi siya umattend, kaya meron na siyang inisyuhan namin siya kahapon ng show cause order. At in the next hearing, kapag hindi pa rin siya umattend, siya i-contempt na namin. Meaning, after i-contempt order is issued at hindi pa rin siya dumating, meron na hong arrest order na Bakit mga kababayan parang nakakapagtaka? Pamula nung si Cassie Ong, hinihiring na at uma-attend dyan sa Kamara, ba't parang nawala naman etong si Attorney Harry Roque? Hindi ba kayo nagtataka mga kababayan? Ba't parang hindi kayang harapin ni Attorney Harry Roque etong si Cassandra Ong? Kasi nga kung titingnan natin, buhat nung uma-attend na etong si Cassie Ong dyan sa mga hearing ng Quadcom, doon naman nawala at hindi sumisipot sa mga hearing etong si Harry Roque. Kaya kung titingnan natin mga kababayan, medyo katakataka yung nagiging galawan nitong si Harry Roque na parang ayaw niyang harapin or hindi niya kayang harapin etong si Cassie Ong. Dahil nga naman mga kababayan, baka pagka naandudo na etong si Roque dun sa mismong hearing, doon naman magkaroon ng pagkakataon na kumanta etong si Cassie Ong at madawit etong si Harry Roque. Kasi kung titingnan po natin, may ilang hearing nang nagdaan ang hindi talaga sumisipot etong si Harry Roque. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kasama ho itong contempt order na ito at kailangan po siyang i-compel na humarap. Pero nangako naman po siya, nahaharap siya nung nakaraang linggo, nangako siya nahaharap siya kahapon. No? Pero no show. Meron na namang excuse yan. No? Kaya sinukos order namin. Okay. At depende pa rin po sa committee kung katanggap-tanggap yung kanyang excuse. Okay. Congressman, maraming salamat po. Sabi nga nila, and the plot thickens. So watch for the next episode of the Quadcom Hearings. So yan na, maliwanag mga kababayan na kapag hindi daw naka-attend itong si Harry Roque, malaki ang posibilidad mga kababayan na ma-orderan na ulit siya at ma-contempt na ulit siya mga kababayan dyan po sa Kamara. Kasi nga, may mga pangako daw etong si Roque na a-attend naman daw mga kababayan, pero pag sumasapit at dumadating na yung hearing, talagang nag-iiba. At talagang mga kababayan na nangyayari, meron siya mga dahilan, meron siya mga alibay para hindi po maka-attend dyan po sa hearing ng Quadcom. So ngayon, ang dapat po talaga dyan na gawin kay Harry Roque, kapag hindi na naman siya pumunta, dapat talaga ipa-contempt na yan mga kababayan. At dapat yung contempt niya, hindi lang 2 araw, hindi lang 3 araw. Kung hindi mga kababayan, dapat po patagalin kahit mga 2 linggo para magtanda at hindi na po pamarisa ng iba. Kasi kada mako-contempt siya ng 1 araw lang, pagkalabas niya mga kababayan, tumitira na naman sa gobyerno at binabanata na naman ang Kamara at pinapalabas na bias ang Kamara sa paghiring ng mga accusation laban po sa kanya. So ang dapat talaga dyan, kaya Roque mga kababayan, kung sakali maka-contempt yan, dapat patagalin yung contempt laban po sa kanya. Anyway mga kababayan, ngayon punta naman po tayo dito sa isa pang topic natin na kung saan etong si De La Serna, aksidente na nailaglag etong si Roque. Alam ko nung 1 araw pa itong usapin mga kababayan at medyo late na po tayo, pero
hindi kasi ako mapakalit hangga't hindi ko natatakal at nababalita ito mga kababayan at nagagawa ng reaction sa inyo. Kasi mga kababayan, ito yung pangyayari na talagang makikita ninyo kung gaano katindi magmahal etong si Roque. Na kahit na yung ka-joint account niya sa kanyang bangko mga kababayan ay walang iniuhulog, talagang yung isinama niya pa at talagang free pa na mag-withdraw yung kanyang ka-joint account kahit walang ambag. So dyan sa pagkakataong yan, ang alam ko lang kasi na gumagawa niyan, magkasintahan, magnanay, magtatay, or di kaya naman mga kababayan, mag-asawa. Ano po, dahil kung titingnan natin, etong ginagawa ni Roque at saka nung kanyang personal assistant, parang questionable po talaga. Dahil bibihira talaga tayo makakabalita ng ganitong klase ng tao mga kababayan na talagang magkasama sa isang bank account at yung isa kahit walang ambag pwedeng mag-withdraw. Mga kababayan, basta gawin lang lahat ng gusto nitong isa niyang ka-joint account. So ngayon, ito pakinggan po natin etong nakita nating balita galing po sa Pinas News. Galing po ito mga kababayan sa kamera ha. I-play na po natin. Nawala na po sila nung nawala na siya sa Malacanang. Tama po. Ikaw lang ang natira. Yes po. Ano kaya meron ka kung bakit ikaw yung paborito ni Atty. Harry Roque? You have another joint account with somebody. I have a joint account with Attorney Roque po, Mr. So meron kang joint account with Harry Roque. Yes po. Mapayag po kayo na magkaroon ng joint account ni Atty. Roque. Yes po, Mr. Chair. Magkano naman ang kinocontribute mo o kinontribute mo initially dun sa joint account ninyo? Wala po akong kinikontribute po doon. Wala ka. Pero you're authorized na mag-withdraw? Yes po, Mr. Chair. Kita nyo? Nalalaman ko lang yan, nangyayari yan sa mag-asawa, mag-ina o mag-ama eh. Magkano ba sinweldo mo dun sa being an incorporator of Biancham ba? Or yung Bataan Maribeles Holding Corporation? To be honest po, Mr. Chair, hindi ko po alam talaga yung paano, kung may sinahod ba talaga for being a stakeholder of Biancham po. So the last time that you answered that kind of question, the same answer that you have given on this Quadcom? Yes po, Mr. Chair. Okay. During the raid doon sa Porac, di ba? According sa PAOK, parang meron nakuha silang bank account mo eh. Is this true? Yes po, Mr. Chair. May nakuha silang bank account mo? Yes po, Mr. So anong bangko yun? BPI po, Mr. Chair. BPI. Yes, Mr. Ilang BPI account meron ka? I have one personal account po, Mr. Chair. One personal account? Ano to? Checking, savings, or... Savings po, Mr. Chair. Savings account. So, isa lang ang savings account mo? Or yes you po. have another joint account with somebody? I have a joint account with Attorney Roque po, Mr. Chair. So, meron kang joint account with Harry Roque? Yes po, Mr. Chair. Kita nyo ha, yung natagpuan ng mga bangko, yung mga resibo ng bangko, mga kababayan, dun sa may Porac, Pampanga. Kita nyo yung amount doon na idinideposit. Ang lalaki nun, mga kababayan. Yung isa pa nga nakita natin doon, 126,000. Di umano, mga kababayan. Basta nasa 100K yun, pataas yung mga idinideposit na yon sa account niya. BPI yun. Mga kababayan, yung ipinapakita ko sa inyo noong mga nakaraang buwan na unang tinalakay natin etong isyong ito. So ngayon kung titingnan yung mabuti, kasi unang-una hindi naman siya nagko-contribute. Pangalawa mga kababayan, talagang makikita nyo doon sa resibo na may nagsisend, may nagpapasok ng pera sa bank account nitong si Poging staff ni Harry Roque. So ibig sabihin yung nagpapasok ng perang yon si Harry Roque mismo. At talagang doon yung makikita mga kababayan, hindi talaga problema ang pera kay Harry Roque. So ngayon ipagpatuloy pa natin. How much? Magkano laman nung joint account nyo ni Atty. Harry Roque? As of today ba yan, Mr. Chair? No, today, how much? Sa pagkakalam ko, Mr. Chair, close na po yung account na yun. Akin close na. Sino nag-close? Ikaw? Kayong dalawa, joint, right? Hindi pa ako nag-close na, Mr. Chair. Pero pag-check ko po online, wala na po siya. Pero having that joint account with Atty. Harry Roque, monitor mo yung account. Siyempre, account mo, di ba? Yes, Mr. Chair. So, magkano yung pinakamalaking pumasok na pera? Sa pagkaalala ko kasi, Mr. Chair, that account was used for election po, Mr. Chair. So, how much ang pinakamalaking pumasok na pera? Around 3M or more, Mr. Chair. Grabe no? 3M. Laki. Yes, Mr. Chair. One transaction po. transaction. So, umabot ng magkano yung account na yun? Alam ko, that is the limit, Mr. Chair. Yung pinakamalaki po na deposit. Kasi pag No, nag-deposit... I mean the total, AR. Yung total na pumasok sa joint account nyo, how much? Yun ang hindi ko po masasagot, Mr. Chair. Bakit? Hindi ko po alam if magkano po lahat ang pumasok po, Mr. Chair. Hindi mo nakikita account mo?
Wala kang kopya? Wala kang online account? Hindi mo nakikita yung pasok? You're under oath. Klaruhin ko lang, Mr. Chair. Ang tanong niyo is, magkano lahat ang pumasok po doon, di ba, Mr. Chair? Yes, oo. Hindi ko po alam ano yung total amount po na pumasok doon, Mr. Chair. Pero ang pinakamalaki nakita mo is only 3 million. Are you sure? Are you sure? Yes, Mr. Chair. Ang pinakamalaking pumasok is 3 million. Pwede ko i-check, Mr. Chair? Go ahead. Ang tinding magmahal ni Atty. Harry Roque kasi biruin nyo, bibihira yung ganyan mga kababayan, ipagkakatiwala mo yung pera mo sa isang tao mga kababayan na hindi mo naman kaano-ano pero talagang kinuha mong parang kasosyo do sa bank account. Ano po ka-joint mga kababayan dahil bibihira lang talaga na nangyayari na wala namang ugnayan kasi ayon sa kanila wala naman silang ugnayan mga kababayan pero pumayag siya at si Harry Roque na magkaroon sila ng iisang bank account na kung saan wala siyang inilalagay na pera. Mga kababayan, kung hindi naguhulog ng pera doon, walang iba kung hindi si Harry Roque. So dyan sa point na yan, makikita ninyo kung gaano katindi magmahal etong ating Pogo Queen. Mga kababayan, di umano na si Atty. Harry Roque. Ano po ipagpatuloy pa natin? Chair, 3 million po ang biggest na pumasok doon, Mr. Chair. So, anong tinitingnan mo kanina? Wala ka nakita? Nag-loading pa kasi, Mr. Chair. Nakaka-withdraw ka ba sa account na yan? Yes, Mr. Chair. So, nakaka-withdraw ka? Yes, Mr. Chair. Magkano pinakamalaki na withdraw mo? Around 1.8, Mr. Chair. One withdrawal. Don't worry, AR. You have to be honest. You know why? Yes, around 1.2 to 1.8, Mr. Chair. Alam ko po yun. Yung na-withdraw mo. Yes, Mr. Chair. So, marami kang withdrawal na malalaki. Parang once a month yun, Mr. Chair, before. For election purposes naman yun, Mr. Chair. For payroll po ng mga tao po. And why is Atty. Harry Roque allowing you to withdraw that big amount? That is for the payroll po ng election staff po ni Atty. Roque ng election po, Mr. Chair. Election. Yes po, election staff. So, ang sinasabi mo, that amount that was withdrawn by you during election time, are you sure? During election time? Yes, Mr. Chair. Definite ka dyan, ha? Yes, Kasi pag nakita natin na hindi election time yan, you're lying, ha? Makita rin, Mr. Chair, na nag-withdraw din ako ng that amount last election po. 1.2 and 1.8. Within those range po, Mr. Chair. Okay. Sige, for that, Mr. Chairman, no further questions for the moment. Thank you, Congressman Fernandez. Sabi dito ni Abilino, Albiar, wow, laki galing ni De La Serna 1.8. Hindi, panahon naman daw ng eleksyon yon. Mga kababayan. Pero yung nakita natin ng mga resibo kasi, dun sa may Porac, Pampanga, yung ipinakita ko sa inyo ng mga nakaraang buwan, hindi kasi panahon ng eleksyon yon. Yung mga 100K, may mga 200K pa nga ata yun, mga kababayan. Talagang malalaking amount yun na nadideposit dun sa kanyang mismong bank account na BPI. So kung titingnan po natin mga kababayan, iyon hindi yung date ng eleksyon so dapat maipaliwanag din niya yon. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Mr. Direct. Yes, Congressman Akop, you're ready. May just ask some questions from Mr. De La Serna. Please proceed. Mr. De La Serna, in 2023, ilang beses kayong lumabas ni Atty. Roque? Yan na. Klaruhin ko lang po, Mr. Chair. Out of the country trips po ba yun? Ano? Out of the country trips ba yun, Mr. Yes, Chair? out of the country. Ilang beses kayo lumabas ni Atty. Roque in the year 2023? 6 times po, Mr. Chair. 6. Yes. Sana all. 6 times in 1 year. Tama? Yes po, Mr. Chair. Sana all. Pwede po bang sabihin nyo sa committee na ito? Ano ang mga dahilan o purpose ninyo kung bakit 6 times po kayong lumalabas ni Atty. Roque in 2023? Mr. Chair, the first trip was a trip to Hong Kong po. Tanol! Sa pagkalala ko, Mr. Chair, yun po yung premiere night ng isang movie po with the Marcos family po, Mr. Chair. Ang second trip po namin in this... Isang movie? Yung movie po with ni Senator Amy po, Mr. Chair. May premiere night po. Yun yung mga kababayan, yun yung made in Malacanang ata. Ang pagkakaalam ko. So ibig sabihin, dinala siya ni Roque papuntang Hong Kong para lang manood ng pelikulang yon. Sa Hong Kong that time. Okay. Tapos, the next trip was a trip to Beijing po, Mr. Chair. Kasama Anong buwan yung kuwan? April po, Mr. Chair. Sa Hong Kong? Yes. Sa Hong Kong.
If I'm not mistaken, Mr. Chair, it was April 1 po. April 1. Sa Hong Kong. Sana all. Pero in April of 2023, the record show, nag-travel din kayo sa China eh. Yes, to Beijing po, Mr. Chair. Tama? Yes, Mr. Chair. So, 2 beses kayong lumabas ng ating bansa, ng 2 beses kasama si Atty. Roque. Yes, Mr. Chair, that is correct. Hindi ba sinabi mo, 5 ba yung executive assistant ni Atty. Roque? That is the time in Malacanang po, Mr. Chair. Out of office po. So, nawala na po sila nung nawala na siya sa Malacanang. Tama po, Mr. Ikaw lang ang natira. Yes po. Ha? May ibang staff naman, Mr. Chair. Hindi, ikaw lang ang natira doon sa 5 EA niya. Yes, Mr. Chair. Yes, Grabe, no? naman, iiwas ka kaagad. Di ba? Ano kaya meron ka kung bakit ikaw ang paborito ni Atty. Harry Roque? To my answer po, Mr. Chair, is sanay po kasi ako magtrabaho kasama po si Sir Harry po, Mr. Chair. Alam ko po yung medical needs po ni Atty. Roque. Madaming beses na po nagdayo sa not only abroad, but also here in the Philippines. Kasama ako sa Cebu, sa Davao, sa Dumaguete, even other parts of the Philippines po. Ako po yung kasama doon, Mr. Chair. Yeah, kasi, Sana all. you traveled to Japan and Singapore in September of 2023. Biruin nyo ha, 5 yung executive assistant ni Roque nung siya ay nasa palasyo pa, nasa Malacanang. Siguro ito yung mga panahon na spokesperson pa siya, mga kababayan. Ngayon, nawala na siguro yung 4, mga kababayan, kung 5 yung kanyang executive assistant, kasama itong si De La Serna, nawala na yung 4. At ang natira lang, mga kababayan, etong si De La Serna. So ngayon, ang katuwiran ni De La Serna, alam niya naman lahat yung mga basic needs na kailangan ng katawan or kailangan itong si Harry Roque. So isa na dun, mga kababayan, baka siguro marunong mag-inject etong si De La Serna ng mga gamot dito kay Roque. Kaya siguro siya yung pinili nitong si Roque kasi nga magaling mag-inject etong si De La Serna. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Yes po, Mr. That is And for... then you traveled to Abu Dhabi, UAE in October. Sarap. Kasama rin. Kasama ka pa rin sa records na BI. Yes, Mr. Chair. So, naalis ka na executive assistant nung nawala siya sa Malacanang. Pero yung serbisyo mo, tuloy-tuloy pa rin. Kasama po ako sa campaign team din po, Mr. Chair. Ha? Kasama po ako sa campaign team. Kasama mo siya sa campaign? Kasama po ako sa campaign team po ni Atty. Roque, Mr. Oo Chair. nga, pero 2023 yung pinag-uusapan natin. 6 na beses kayong lumabas sa bansa. Kasi nung 2022, tapos na yun eh. Tapos na yung eleksyon, mga kababayan. 2022, tapos na. Tapos na yung eleksyon, mga kababayan. Ano po, 2023, namumuno na yung ating presidente, si PBBM. So ngayon, ang tinatanong kasi dito, yung mga travel abroad nila in 2023. Ano po, na lagi siyang kasama nitong si Harry Roque na magaling magmahal. Ano po kayo ipagpatuloy pa natin? Wala namang kampanya na nangyari noong 2023. No, Maiwas ka talaga kagad eh. Di ba? Yes, Mr. Chair. Anong kampanya nangyari noong 2023? Ang pinag-uusapan natin, yung paglabas nyo sa 2023 ng 6 na beses. Yes, Mr. Chair. Ano yung rason mo na kampanya? Bakit nawala ka na bilang EA, nagtuloy pa rin yung serbisyo mo sa kanya? Matanong ko, magkano bang sweldo binibigay sa iyo ni Atty. Roque? Para po siyang may basic pay na 20,000 naman po, Mr. Chair. 3,000 naman? 20 po, 20. 20,000 naman. Okay. And ang trabaho mo parang personal duty nurse ka o PDN. Parang alalay po ako, Mr. Chair. All around alalay po ako. Ano po yung utos ni Sir Harry? Gagawin ko lang po. So, alalay ka? Yes. So, lahat ng bagay, trabaho mo? Parang ganun po, Mr. Chair. Ganon. Thank you, Mr. Chair. Yan lang. Thank you, Congressman Akop. Mr. Chair? Yes, Congresswoman Sansing. Opo, quick interjection lang po, Mr. Chair. Pansin nyo ba si Congressman Akop at saka si Congressman Abante? Natatawa sila, mga kababayan eh. Siyempre nga naman, napakaswerte mo kung makakakita ka ng alalay na lahat ng gusto mo talagang susundin. Mga kababayan, napakaswerte mo. Pagka nakakita ka ng ganong klaseng alalay tapos ang sahod lang 20K, mga kababayan, talagang sobrang swerte mo nun. Kaya kung titignan nyo, mga kababayan, napapailing si Congressman Abante, tsaka napapatawa si Congressman Akop. Anyway,
Pagpatuloy pa natin. Because during the last hearing po, I interpolated Mr. De La Serna. He said on record that his salary is between salary grade 17 to salary grade 20. So if we look at it po, it's roughly between 37,000 to 52,000 a month, Mr. Chair. So I just wanted to clarify, Mr. Chair, the response that his salary is 20,000 pesos per month. Mr. Chair also, Mr. Chair, in addition to that, Mr. Chair, in the last hearing, Congresswoman Mika asked Mr. De La Serna what specific job description is he doing for Harry Roque. And he said he's in charge of the social media accounts of Mr. Roque. Now he's saying he's alalay all around. So mukhang may inconsistencies doon sa mga sagot ni Mr. De La Serna kay Chairman Romy Akop. Contradict agad mga kababayan. Kasi ang alam natin, si De La Serna mga kababayan ay specialist ng mga social media account nitong si Harry Roque, parang sa madalit salita, IT, editor, ganon mga kababayan. Ngayon kung titingnan natin dito naman, ang paliwanag naman ni De La Serna, julalay na siya nitong si Harry Roque na lahat daw ng iniuutos nitong si Harry Roque sinusunod nitong si De La Serna, kaya sinasahuran nito ng 20K mga kababayan at isinasama sa mga biyahe abroad. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Thank you, Congresswoman Sansing and Congressman Zia. Narinig mo yung tanong ni Congresswoman Swansing, no? Yes po, Mr. Chair. Okay. Anong sagot mo sa kanyang katanungan? Can I answer first the question of Congressman Adjong? Yes po. Yes. With relations to your question po, Your Honor, nag-start po ako SOCMED ni Attorney Roque po noong 2020. Tapos naging EA po ako ni Sir Harry noong 2021 hanggang sa sinama niya ako as campaign after nung Malacanang stint. Sinama po ako sa election staff. After po ng election staff, ilan na lang po kaming natira to work in his office. I have one of them, pero ganun po talaga, pag sino yung naiwan, sa kanya din naiwan lahat ng trabaho. And to answer Congresswoman Swansing, the salary grade 17 to 20 was the salary grade in Malacanang, not in the private employment of Attorney Roque po. Yun. Mr. Chair, quick follow-up lang po. So, if naiintindihan po namin, pumayag po kayo na bumaba po yung sahod nyo mula sa dati nyo pong tinatanggap na 37,000, pababa po sa 20,000 per month. Meron kasi kaming private na conversation with Attorney Roque if parang if yung meron siyang inutos sa akin regarding a business venture niya. If that would boom, then I would greatly benefit also po, Your Honor. Mr. Chair, if we may probe further into that, ano po yung business na yon? Mr. Chair, the solar plant na tinatayo po in Cebu po, Your Honor. Ay, Maribeles. Bukod po doon, Mr. Chair, meron po bang ibang ipinangako si Attorney Harry Roque? Kasi po, para po sa akin, Mr. Chair, medyo malaki po yung binagsak ng sahod nyo. Halos nakalahati po yung diferensya ng sahod nyo nung kayo ay EA na tumatanggap po ng 37 to 52,000 per month, pababa po sa 20,000. So, siguro po, hindi mga kababayan kung titingnan nyo yung sinasabi kasi ni De La Serna, sumasahod siya ng 20K. Pero mga kababayan, yung mga natagpuan po kasi ng mga bank account details, iba kasi yung nakalagay na amount doon. Mga kababayan, hindi po 20K yung nakalagay na amount doon. Doble-doble, mas malaki pa nga yung nakalagay na amount doon sa mga cheque, mga kababayan, or yung mga bank, mga resibo na galing sa bangko ng BPI, na talagang mga kababayan, 100K yon. Pinakamababa na yung 100,000 ata mga kababayan. Para may mga nakita pa nga ako doon na 112, 120. May mga 200 pa nga yun mga kababayan. So yung sinasabi ni De La Serna dito, baka yun yung personal na parang tip or bigay nitong si Roque. Pero mga kababayan, ang lalaki nung halaga na naandudo sa mga resibo na natagpuan sa may Porac, Pampanga. Hindi po biro yung amount. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sinusubukan ko lang pong intindihin na bakit po kayo pumayag na manatili sa poder ni Attorney Harry Roque kahit po halos higit po sa kalahati yung binagsak po na inyong sahod. Hindi ako umalis kay Sir Harry kasi maganda naman yung opportunity kasi the solar plant in Cebu was parang mag-open na po soon, Your Honor.
Meron po ba kayong natanggap na sahod o may kinita po ba kayo? Kasi po, yun yung dahilan kung bakit kayo nanatili sa kanyang poder. Pero meron po ba kayong actual na kinita mula po doon sa solar plant na yun? Not yet po, Your Honor. So sa loob po ng halos 4 na taon, simula po nung natapos po yung inyong, tama po ba? 2000? Pwede ko pong i-correct, Your Honor. Go ahead, Mr. De La Serna. That promise was made in after the elections po, mga July po of 2020 po, Your Honor. Yun lang po, Mr. Chair, kasi kahit po tumatanggap po siya ng 20,000 per month na sahod, pumayag po siya na magbukas ng bank account, ng joint bank account, kasama po si Attorney Harry Roque, nang hindi niya po alam yung pumapasok, magkano yung pumasok, magkano po yung lumabas. Sorry, Mr. De La Serna, medyo konektado po ito doon sa tanong ko nung nakaraan. Bakit po kayo pumapayag na ganon? Na magbubukas po kayo ng joint account na magkasama, pumipirma po kayo ng mga papel bilang board of directors, bilang nominal stockholder ng Biancham. Siguro po, yun lang po yung sinusubukan kong intindihan. Halos isang linggo na po simula nung nagkausap tayo. Pero pag pinag-iisipan ko pa rin po, sinusubukan ko pa rin pong intindihan, bakit po kayo pumapayag sa mga request po ni Attorney Harry Roque? Siguro naman po, Kasi love ko po siya. Ganun lang kasimple mga kababayan, tapos na yan eh. Pagpatuloy pa natin. siguro naman po, Mr. Chair, Your Honors, hindi man ako ipapahamak ni Attorney Roque po, Your Honor. Yun po yung... Ipinahamak ka na ngayon. Hindi ka ga ipapahamak, ipinahamak ka na nga ngayon. Hindi ka malalagay sa sitwasyon na ganyan, na ginigisa ka sa kamera na kapag ka nagkamali ka, sa mga katanungan ng mga congressman, ng mga kongresista, pwede kang makontempt, pwede kang makulong. So ngayon kung titingnan natin, dyan sa katayuan nitong si De La Serna, mga kababayan, kung sakali mapapatunay na involved siya dun sa Pogo, kasabwat nitong si Harry Roque, malaking posibilidad na makakulong sila. Masampahan sila ng kaukulang reklamo na magiging dahilan para makulong po sila. So ngayon kung titingnan natin, dyan sa pagkakataong yan, ipinahamak na siya ni Harry Roque. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Mr. De La Serna, pumapayag po kayo na magkaroon ng joint account ni Attorney Roque. Yes po, Mr. Chair. Magkano naman ang kinocontribute mo o kinontribute mo initially dun sa joint account ninyo? Yan. Wala po akong kinocontribute po doon. Wala ka? Yes, wala kang nidadagdag doon sa joint account ninyo ni Attorney Roque? Yes, Sana tama po, all. Mr. Wala. Chair. Pero you're authorized na mag-withdraw? Yes po, Mr. Chair. Yun ang usapan po ninyo. Yes, Mr. Chair. Ganon. Yes po, Mr. Chair. Nalalaman ko lang yan, nangyayari yan sa mag-asawa, mag-ina o mag-ama eh. Di po ba? Di ba yung joint account? Ano sa tingin mo, iho? Hindi ko man po pinapakialaman yung pera po ni Attorney Roque po. Maliban Mr. lang, Chair. kung pinapatago niya yung pera sa iyo. Kasi hati kayo. Halimbawa, 5 milyon, hati kayo, di 2.5 kayo. Hindi, Pero ikaw na mismo umamin na wala kang idinagdag o isinama doon sa joint account ninyo. Yes po, Mr. Chair. Ginagawa lang yan ng magulang doon sa anak eh. Di po ba? O kaya sa kanyang asawa, magjo-joint account sila. Di po ba? Ano sa tingin mo? Inutusan lang po ako, Mr. Chair. Sumunod lang naman po ako. Inutusan ka lang and sumunod ka. Yes, Mr. Kung Chair. sasabihin ba niya, lumundag ka sa bangin, lulundag ka? Hindi naman po siguro, Mr. Chair. Okay. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Akop. Mr. So anyway, mga kababayan, Sunog kay Congressman Akop, mga kababayan, si De La Serna, na di umano'y poging stop nitong si Harry Roque. Kasi kahit saan tingnan, mga kababayan, yan ay ginagawa lamang yung pag-join account. Ginagawa lamang yan ng mag-asawa, maglola, and then mga kababayan, magnanay at magtatay. Ano po ginagawa lang yan? Yung iba na magjojowa, mag-girlfriend, boyfriend, na medyo matagal na yung pagsasama, mag-live-in partner, ginagawa nila yan. Pero dapat bothly, mga kababayan, naghuhulog doon sa joint account na yon. Napakaswerte nitong si De La Serna, mga kababayan, na authorize siyang mag-withdraw, pero hindi siya naghuhulog, mga kababayan, doon sa joint account nila
nitong si Harry Roque. So dyan sa pagkakataong yan makikita nyo kung gaano katindi yung pagmamahal at pagtitiwala ni Roque dito kay De La Serna, dahil hindi naman siguro mga kababayan maglalagay ng malaking halaga etong si Roque kung wala siyang tiwala dito kay De La Serna. So ngayon mga kababayan, kayo, ano sa palagay ninyo mga kababayan ang dahilan kung bakit nagkaroon ng joint account etong si Roque at saka etong si De La Serna?